And dito na tayo sa Baguio City. So, titingnan natin tong house and lot. So, mamaya, lalagay ko yung, kukunin ko yung mismong, pan nila. Matawag doon. Area. Ayan, kasama din si Madam Butya. So, papakita ko lang po itong parking area dito sa harap. Ito, pag-aari pa rin po ng ating seller para po may parkingan po lahat po ng magre-rent ng dorm po dito sa kanyang property. So, ganyan po. Kaluwang po ang kanyang parking area, parking space dito sa labas. At the same time, ilang sasakyan po yan. Siguro nasa 5 hanggang 6 or kung motor mas marami. So, yung katabi po siya ng Iglesia ni Cristo. So, ayan, dito tayo sa loob na ng property. Ito po ay dating store, yung roll-up na yan. Dito na yung garahe po, mga sir, mga madam. So, habang natin yung magbubukas ng pintuan, papakita ko po yung ibang part po ng property. Ito po ay meron po siyang garden. Meron din pong balcony dito or terrace dito sa harap ng main door. Ayan. So, ito naman yung kanyang garden. Ayan, napakaluwang pa po niyan mga sir, mga madam. At the same time, meron po yung ano ba tawag dan? Parang ginawang ano yan parang basta grotto ata yan. So, ito po ay sukat nito 760 square meter. Title po ito. Patay nga lang po yung nakapangalan pero ang paper man lang naman po ay mga kapatid niya kasi wala siyang asawa at wala pong anak, mga sir, mga madam. So, mga kapatid naman, okay naman, wala pong problema. So, ayun. Tingnan natin tong property upang makita po ninyo mga sir, mga madam. Pasukin natin yung area. Yan po yung vendor nila pero doon po tayo papasok doon sa may garahe po. So, ito po yung gate. Ayan, nasa labas po tayo kanina. So, napakalaki ng garahe at parking area. So, yan po ay yung store na sinasabi ko kanina or bodega na po ngayon mga sir, mga madam. So, kung makikita nyo po, napakaluwang pa po ng garahe dito sa loob. Kaya po yan ng 2 hanggang 3 kasi 3 alam ko kasya. Kasi natatakot daw silang maglagay lang ng 3 kasi baka mabigat daw. Pero alam ko naman na okay po yung pagkakagawa niya kasi malaki po yung kontrata yan noon, sabi ng ating kausap. Kasi nga yan ay talagang na-design po para po sa mga nagdi-design po ng bahay dito sa Baguio. Kahit may lindol ay hindi po ganun siya kadaling mauuga or something na mabibitak. Ganun. So, hindi ko alam kung ano na yung tawag doon about sa lindol. So, ito po yung kanilang kitchen. Ayan, yung kitchen po mga sir. Papakita ko lang po ang kitchen po nila at ito naman po yung parang kwarto ng kasama sa bahay kung meron man or pwede mong gawing bodega yan kung wala kang kasama sa bahay. So, yan po ay meron ding cabinet kaya mayroong lalagyan ng gamit ang kasama sa bahay. So, ito ulit at dito sa part na ito po yung dining area at katabi po itong mini bar nila. So, ito naman po yung part ng tawag dito, living room area. So, yan po yung vendor po. Ayan. So, ito naman yung ano yan, yung para pag sobrang lamig, pwede kang maglagay dyan ng panggatong para uminit. Pero hindi naman ganun kalamig naman siguro dyan sa part sa Baguio na tulad ng ibang bansa para maglagay ka ng heater or mga maglalagay ka ng kahoy. So, ayan, pasukin po natin itong 3 bedroom po ito. 3 bedroom po itong mismong bahay po ng seller po natin. Maliban po sa bahay, meron po kasing dorm po ito na 10 studio type na room. So, ito po yung room. May cabinet po. Maganda pa po ang room po nila. Halos talagang hindi nagamit. Sabi nga po ng ating mga kasama na nagpunta rito at yung nagbabantay, hindi po talaga nagagamit kasi bihira man po na uwi ang mga seller po natin. Ganon din po yung dating noong buhay pa yung may-ari. So, ito yung common CR po nila. Ayan. Or powder room na tinatawag nila. So, ito po yung shower room. Ayan.
at nakaiwalay po yung kanyang CR. So ito naman po yung pangalawang kwarto. So mga gamit po ay hindi kasali dito sa mismong bahay ng seller po natin. Mga bed, o mga gamit na pwedeng tanggalin. Pero yung mga cabinet, kasali na po yan mga sir, mga madam. At ibang mga nakapix po na gamit po. Yung salamin siguro alam ko nakapix po yan. So dito sa sala naman, tatanggalin po talaga yung mga hindi nakapix. Ito po yung master bedroom po dito sa kanyang bahay. So may bahay ka na, meron ka pang pinapaupahan na studio type sa baba. So ito po ang kanyang CR ng master bedroom. So bali dito sa bahay po ng seller po natin, mayroon pong tatlong CR. Isa sa master bedroom, dalawang common CR. Nandun po sa may hagdan yung isa, hindi ko pa nakipakita. So ito po may cabinet din po at wala pong problema naman sa mga bumida at sa mga po nito. So napakaganda ng property na ito. Maganda ang living room, maganda po lahat. So ayan, ito naman po yung papunta sa rooftop. Meron kasi itong rooftop, parang parang apat na floor nga po ito kasi meron pa siyang rooftop sa taas. Kasi itong kinalalagyan natin, ito yung pinaka bahay, pero parang ito yung third floor kasi yung basement niya dalawa. Yun po yung dormitory po nila. So ito po, tingnan natin tong sa rooftop. Napakaganda nito mga sir, mga madam. Sa mga ganito po ang nice. Ayan. Napakaganda pag may meeting po kayo, kung may pag-uusapan po kayong buong pamilya na gusto nyo ay matatanaw nyo ang ulap, ang magandang ulap, ang magandang tanawin, at puro bahay nga naman dito sa Baguio. So ito rin po ay mayroong bodega. Ayan, pwede ka pong maglagay ng mga gamit dyan. Ayan po. So kung gusto mo namang magluto, meron din po kitchen po dyan. Ayan yung kitchen na maliit. So yung gamit na yan, hindi po yan maiiwan mga sir, mga madam. So ito naman yung common CR. Pag nag-uusap po kayo at naihi or tinatawag po ng kalikasan, ayan, hindi mo na kailangang bumaba pa para mag-CR. May CR din po dyan sa taas. Napakagandang property. So ito naman, hindi ko alam kung anong tawag dito Gazebo ba ito? Paki-comment na lang mga sir, mga madam. So ito naman po yung paglabas mo ng balcony ng rooftop. Iyan, tanaw na tanaw mo po ang buong paligid sa napakagandang mga ulap. So, ang nakikita ko lang naman ito, yung mga pintura dito sa taas na to. Pero sa side ng property ay hindi naman po ganun ka nagkupas. Ito lang to sa taas talaga. Sa bubong naman, ganyan po yung bubong niya. Ayan, okay pa naman. So, may mga part lang ng spandrel niya or yung bubida niya sa labas na medyo nabutas ng konti, pero yung mga maliliit lang mga sir, mga madam. So ayan, nakikita nyo po ang buong paligid, kumbaga natatanaw. Kung gusto mong lumanghap ng malamig na simoy ng hangin, punta ka lang dyan mga sir, mga madam, or buksan mo yan. So ayan po, tingnan po natin yung balcony dito na napaka laki. Ayan. So wala po kayong magiging problema kasi may dalaw po siyang tangke ng tubig na deposito or istakan ng tubig para po sa mga nagre-rent ng dorm po dito. So may kanya-kanya po silang metro. So wala pong magiging problema. So yung bubong kita naman okay pa po mga sir, mga madam. So ayan, ang kagandahan dito ay malapit lang talaga sa SM. So sinukat ko na nasa almost 2 kilometers sa Burnham Park na 1.2 kilometers. Kaya lang, kung lalakarin po yun. Pero pag sasakay ka po kasi nasa 15 minutes more or less ang pagpunta rito. Kasama po yung traffic. Yung 15 minutes traffic na po yun mga sir, mga madam. Kasi na traffic po kami nung pumunta kami rito. Chinek ko yung oras ko hanggang Burnham Park to Aurora Hill dito sa mismong Guevara Street katabi ng Iglesia na Cristo ay 15 minutes lamang po yung biyahe papunta rito. So napakabilis lamang po kung walang traffic.
At the same time, pwede mong lakarin. Kaya lang pababa at pataas kasi talagang kung hindi ka sanay, sasakit talaga yung hita mo sa paglalakad mga sir, mga madam. So ayun, uulitin ko, bayan po ito ng Baguio City at meron po siyang yung bahay po, may 3 bedroom. May dining area, living room, magaganda. Merong 3 toilet and bath. Isa sa master bedroom, dalawa um, sa common CR. Ganun din po, may isang CR pa doon sa mismong rooftop. So ito na yung sa papunta doon sa dorm. So may kanya-kanya po silang metro. Ayan, 10 po yan. So yung isa naman para sa mismong bahay. So bali 11 na metro po yan. Kaya wala po kayong mag-alala dahil naka-okay na po ang lahat. May business permit din po itong kanilang dorm mga sir, mga madam. So itong pababa na ito, sa kanila pa po yan mga sir. At ipapakita ko po mamaya. So tingnan po muna natin itong room 1 to 5 dito sa second floor. Ayan, ito po yung room 5 na po nung nauna natin. Kasi pagpasok mo room 5 agad. So, yung 1 kasi nasa dulo. So, ito kasi yung mismong tinitirhan ni ate. Kasi siya yung bantay dito, kamag-anak po ng ating mga seller. So, itong kwarto pa daw po nila ay pinakamalaki sa lahat. Merong 3 kwarto yan na maliliit. Kaya parang bahay na po talaga. Hindi ko na lang po pinasok kasi mayroon pong mga natutulog. So, meron po yung CR din, may kitchen. So, nandun na lahat. Parang bahay na talaga yung isang studio type na ito ng dorm po nila. Lahat po yan, ganyan po yan. Pero meron pong mas maliit at meron pong mas malaki. So, ito naman po yung papunta sa 2 room. Ayan. Pero ito kasi mas maliit daw po ito. Itong room na ito. So, bali 5 room kasi ito. Room 1, 2, 5. So, dito, ayan. Meron pa rin kitchen. Mayroong CR. Ayan. Meron pong, syempre, shower room. Meron din po yan, mga sir, mga madam. So, pwede ka rin pong maglaba dyan kung gusto mo. At the same time, meron po siyang parang maliit na paglagyan ng dining area. So, may cabinet din. So, mayroon ding, ano yan. So, yan po, may nakatira po dyan kaya hindi na po natin mapapasok mga sir, mga madam. So, hindi ko na rin tinignan kung ano yung nasa pintuan sa labas. Pero alam ko yun po siguro yung fire exit po ng ating dorm dito sa second floor. So, ito naman yung papunta dun sa room 1 and 2 ata yan. Pero may naka-rent po kaya hindi na po natin pinasok para po naman hindi sila maabala. So, lahat po ng room ay mayroon pong fire extinguisher, mayroong fire alarm. So, wala pong maging problema mga sir, mga madam. So, ayan. Dito, pababa naman tayo. Yan yung po yung palabas kanina. Papakita ko lang yung pinasukan natin. Ayan. So, yan po yung palabas sa taas, papunta sa kalsada or sa paradahan or sa parking area. So, dito naman po, mga sir, mga madam, ay papunta po tayo sa room 6, 7, 8, 9. So, may mga naka-rent din sa iba dyan. 2 lang yata yung wala, mga sir. So, yan. Makita nyo, may fire extinguisher pa rin at fire alarm. So, ito yung room 8. Napakalaki din po nito. Napakaluwang. Maluluwang po ang studio type na room po nila. Meron po, itong room 8, meron po siyang bodega. So, may mga ano na yan, double deck. Ayan. Meron siyang kitchen. Ayan. Meron din po itong CR. Ayan, yung CR po nila. So, meron din po siyang shower room or area. Meron din siyang shower. So, may heater din po yan. Kaya wala po ang maging problema. Lahat po yata may heater po, mga sir, mga madam. So, ayan, maraming space pa dyan. Paglagyan ng mga gamit. Ayan, pwede kang maglagay ng table, dining area. Pwede rin pong, pwede nga itong isang pamilya itong bawat ano. So, yan, may bodega po. So, paglabas mo ay papunta po tayo dun sa ano, sa mismong mga room. So, may mga ano po dyan.
naka-rent kaya hindi po natin pwedeng buksan. Ayan. So, yan, yung pamamayan ay halos mas maliit lang ng konti sa room 8. So, itong room 10 naman, ito yung pinakamalaki dito sa baba. Ayan. So, maliban dun sa room 5 na mas malaki, ito malaki rin po ito, maluwang. Kaya lang, wala siyang, hindi nakabukod yung mga higaan, walang division pala, wala. So, pang family or pwede namang maglagay ng division kung gusto po ng mga mag-rent. Ayan, meron din po siyang dalawang CR at isang banyo at isang washing area. Ito po yung washing area. Ayan. Tapos, pwede kang maglaba dyan. Pwede ring maligo dyan. Ito naman yung shower room na mayroong mga gamit. Ito kasi, ano lang, pwede kang pag nagkasabay-sabay. Yan. Dalawa ang CR. Kaya pang pamilya talaga itong room 10. Kasi dalawa ang CR, mga sir, mga madam. Ang ganda. Parang isang bahay na po talaga ito. Mga ano po dito. So, ang mga gamit dito sa baba ay wala na pong tatanggalin ayon sa ating seller. Basta sa taas lang, mayroon pong tatanggalin. Pero dito sa mga dorm natin, mula sa 1, 2, 3, 4, 5, maliban na yung mga gamit ng mga nagre-rent, yun po ang matatanggal. Pero yung mga gamit ng sarili ng ating seller ay hindi po matatanggal. Yan, may mga nagre-rent din po dyan, kaya hindi na natin pwedeng pasukin. Makikita nyo may fire alarm pa rin at meron pa rin fire extinguisher, kaya wala pong magiging problema. So, updated po yung tax nito, yung amilyar, kaya wala pong magiging problema. At sa presyo naman, sagot po nila yung capital gain tax, mga sir, mga madam. So, ang problema na lang po dito ay kung paano po kayo magkakasundo or kung magkano po siya sasagad. Kasi ang presyo po nito ay 25 million pesos lamang po, mga sir, mga madam. 760 square meter. Mayroon siyang dorm na 10 kwarto. Ito yung dating deep well nila. Pwede nyo pong ayusin kasi nawasan na po sila ngayon. Kung gusto nyo pa pong maayusin itong deep well nila, okay pa po. Pwedeng ayusin yun. Siguro submersible pwedeng ilagay po dyan, mga sir, mga madam, para mas maganda. So, pero kung okay naman na yung nawasa kasi may dalawang tangke na sa baba, may isa pang tangke dito sa baba, ay marami na pong stock ng tubig para po sa mga magre-rent po. So, ipapakita ka naman tong garden area po nila, mga sir, mga madam. So, sana magustuhan nyo po ito dito sa bayan ng Baguio City, Aurora Hill, Gibaray Street, Baguio City, katabi ng Iglesia ni Cristo. Madali siyang hanapin, pero sabihan nyo lang po kami para ma-tour din namin kayo dito sa bahay na ito. So, ito yung garden po niya. Maluwang pa po ito actually. Pwede pang dorm o apartment or ano nang tawag doon, transient. Kung gusto niyo magpa-transient, pwede po kasi ang luluwang ng kwarto eh. Kaya lang, hindi daw po kaya nung nagbabantay magpa-transient, mga sir, kasi kailangan mong pumunta o magpa-book, ganun. Matrabaho po kasi yung transient, kaya ang ginagawa nila, pinaparentahan na lang po nila. Pero kung kaya nyong magpaano ng transient, maganda po ito, mga sir, mga madam. So, ayun, sana magustuhan nyo po ito dito sa bayan ng Baguio City. At malapit lang po ito sa SM, SLU at UC at sa mga iba po pong pasyalan dito sa Baguio City. So, ayun, muli, maraming salamat. Don't forget to like and share and subscribe sa aking munting channel, Mucha and Chowel Vlog. And huwag niyo pong kalimutang i-hit ang notification bell upang maging updated po kayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat po. And Diyos na po ang bahalang magpala sa inyong lahat na sumusuporta sa aking munting channel, Mucha and Chowel Vlog. Sa lahat po na hindi na po nakakanood, please watch my video. God bless you all, mga sir, mga ma'am.